Itago niyo po ako sa pangalang Arman, 43 anyos. Isang OFW na ilang taon ding nagsakripisyo sa ibang bansa para maitaguyod ang pamilya ko. Ang asawa kong si Lisa, 40 anyos naman. At ang anak namin na si Mika, 21 anyos. Dalagang kolehiyal, masayahin at sobrang malambing. Pag-uwi ko galing abroad, halos 3 taon din akong hindi nakauwi. Miss na miss ko silang dalawa. Akala ko, simpleng pagbabalik lang. Pero, hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng isang lihim na pagkakamaling hanggang ngayon ay pinagsisihan ko. Nung nakarating na ako sa bahay, sinalubong ako ni Lisa ng yakap at halik. Pero napansin kong may pagbabago. Hindi na ganon kainit ang mga mata niya sa tuwing magtitinginan kami. Parang may distansya. Akala ko, stress lang sa trabaho. Kaya pinabayaan ko siya. Si Mika naman, ibang-iba na. Hindi na siya yung batang iniwan kong mahiyain. Dalaga na siya. Maganda, maayos manamit. At minsan, napapansin kong titigan niya ako ng matagal. Akala ko, guni-guni lang. Pero, may kakaiba sa titig niyang iyon. Parang nagkukubli ng damdamin na hindi dapat. Isang gabi, nag-inuman kami ni Lisa. Gusto ko sanang magkainitan ulit bilang mag-asawa. Pero, pagod daw siya. Kaya, natulog na siya kagad. Naiwan akong gising, nakatingin sa kisame. Habang iniisip kung bakit parang malamig na siya. Habang nakapikit ako, biglang bumukas ang pinto. Si Mika pala. Naka-short lang. Puting sando, hawak ang cellphone. Daddy, gising ka pa? Uwi ka niya. Oo anak, bakit? Sagot ko naman. Wala lang, di ako makatulog eh. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Naamoy ko ang pabango niya. Yung amoy na hindi mo maipaliwanag kung inosente ba o nanunukso. Napalunok ako. Mismo pa rin si Mami no? Tanong niya. Oo naman anak, siya lang kasi ang mahal ko eh. Pero habang sinasabi ko yun, napatingin ako sa dibdib niyang bahagyang lumitaw sa sando. Biglang may gumulong sa loob ko. Guilt. At kasabay nun, tukso. Napayuko ako, umiwas ng tingin. Pero inilapit niya ang kamay niya sa balikat ko. Daddy, ano ka ba? Huwag kang malungkot. Nandito naman ako eh. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero mula sa simpleng haplos sa balikat, napunta sa yakap. At sa yakap na iyon, naramdaman kong parang may init na matagal ko nang hinahanap. Nang gabing yun, walang ulan, walang hangin. Pero parang may kulog sa loob ko. May halong kaba, takot, at tukso hanggang sa maramdaman kong dahan-dahan niyang isinandal ang ulo niya sa dibdib ko. Ang tibok ng puso mo,
Daddy, ang bilis, sabi niya. Anak, matulog ka na. Please. Halos bulong kong sabi. Ngunit hindi siya kumibo. Tumingala siya. Nagtama ang mga mata namin. At doon parang huminto ang oras. At nang maramdaman kong lumapit ang labi niya, napatras ako. Pero huli na. Nangyari ang unang halik na hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng halik na yun, parang biglang tumigil ang mundo. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa takot. Si Mika, anak ko yun. Pero bakit parang hindi ko siya matabig? Dahan-dahan siyang umatras. Pero hindi umiwas ng tingin. Daddy, sorry. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Mahina niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Mika anak, maling-mali ito. Sagot ko. Habang pilit kong hinahabol ang katinuan. Tumango siya. Pero may luha na sa mata. Alam ko, pero ilang taon ka nang wala. Lagi kong nakikita si Mami, malamig sa'yo. Nakikita kong nasasaktan ka. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung maiyak ako o magagalit sa sarili ko. Mika, hindi mo na kailangang punan ang kulang ng nanay mo dahil anak kita. Tumayo siya. Tumalikod. Pero bago lumabas ng kwarto, huminto siya. Baka di mo alam, Daddy. Matagal ko nang gustong maramdaman kung paano magmahal. At ikaw lang ang lalaking naging mabait sa akin. At doon ko napagtanto. Hindi lang ako ang nagkamali. Pareho kaming nagkulang. At pareho kaming nadala ng init ng sandali. Kinabukasan, parang normal ang lahat. Parang walang nangyari. Tahimik si Mika sa almusal. Si Lisa naman, abala sa cellphone. Mahal, mukhang bising-busy ka yata. Ang wika ko. Kachat ko yung dati kong office mate. Magkikita kami sa bayan. Baka may mahanap siyang sideline para sa akin. Tumango ako. Pero may kutob akong iba. Lumipas ang mga araw. Parang lalo pang lumalayo sa akin si Lisa. Pero si Mika, kabaligtaran. Lalo siyang naging malambing. Tuwing gabi, lumalapit siya sa kwarto ko. Madalas sinasabing, "Good night, Daddy." Pero minsan, tumatagal ng sobra ang tinginan namin. Hanggang sa isang gabi, wala si Lisa. May lakad daw. Naiwan kami ni Mika sa bahay. Tahimik. Ilaw lang sa sala ang bukas. Nanonood siya ng TV. Ako naman, nagkakape. Daddy, tawag niya. Lumapit ako. Bakit, anak? Tanong ko. Natakot ako. May ingay sa labas. Tumayo ako para tingnan. Pero pagbalik ko, nakaupo siya sa sofa. Nakabalot sa kumot. Dito ka muna, please, ang sabi niya. Umupo ako sa tabi niya. Amoy ko ang shampoo niya. Yung paborito ni Lisa noon. Nasa loob kami ng bahay na tahimik.
Walang ulan, walang hangin. Pero ramdam ko ang kabog ng dibdib naming dalawa. Nang bigla niyang ilapat ang ulo niya sa balikat ko. Hindi ko na alam kung bakit hindi ako umatras. Daddy, pwede ba kitang yakapin? Hindi ako sumagot. Pero naramdaman kong yumakap siya. Mahigpit, mainit. At sa yakap na yon, muli kong naramdaman ang init na hindi ko dapat hanapin sa kanya. Hanggang sa magtama ulit ang mga mata namin. Wala nang salita. At tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso naming dalawa. At bago ko mapigilan, uli na naman, naglapat ulit ang aming mga labi. Ngayon, hindi na siya umatras. Hindi na rin ako umatras. Mula ng gabing yon, hindi na naging pareho ang buhay namin. Tahimik si Mika. Pero sa mga mata niya, may bigat na parang may gustong sabihin. Ako naman, bawat umaga, takot na akong tumingin sa kanya. Parang may kasalanang gustong sumigaw sa dibdib ko. Si Lisa naman, laging may dahilan para lumabas. Sabi niya, may meeting sa bayan o may kaibigan akong nangangailangan. Nung una, naniwala ko. Pero nang magtagal, napansin ko palaging gabi siya umuwi. At minsan, amoy alak pa. Isang gabi, nagdesisyon akong sundan siya. Sumakay ako ng motor. Tahimik lang. Hanggang sa makita ko siyang pumasok sa isang maliit na resto sa may gilid ng highway. At doon, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng isang lalaking hindi ko kilala. May suot na polo. May edad na rin. Pero halata, malapit sila. Tumawa si Lisa. Hinawakan pa ang kamay ng lalaki. Parang tinusok ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang kasalanang tinitikom ko kay Mika o ang pagtataksil na ginagawa ni Lisa sa akin. Pag uwi ko, inabutan ko si Mika sa sala. Tulala. Daddy, si Mami, nakita mo ba? Napalingon ako. Bakit mo naman natanong? Kanina pa siya tinatawagan pero off ang phone niya. May kutob akong may tinatakong ginagawa si Mami. Hindi ko nasagot. Tumango lang ako. Pareho kaming natahimik. Sa pagitan namin, may isang lihim na hindi dapat alam ng iba. Pero ngayon, pareho na kaming may iniisip tungkol kay Lisa. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Lisa, tinanong ko siya, may kinikita ka ba sa bayan? Ang tanong ko. Ngumiti lang siya. Bakit? Nagsiselos ka? Hindi naman. Nagtatanong lang. Madalas ka kasing wala. Araman, hindi lahat ng babaeng lumalabas ay may ginagawang masama. Malamig niyang sagot. Ngumiti ako, pero sa loob ko, alam kong may mali. Nang umalis si Lisa papuntang trabaho, lumapit si Mika. Daddy, gusto kong malaman ang totoo, ang wika niya. Anak, huwag ka nang makialam, ang sagot ko naman. Pero, paano kung si Mami mismo ang unang nagloko? Napatingin ako sa kanya. At doon ko nakita sa mga mata niya. Hindi lang sakit,
kundi pagkadismaya. Anak, hindi mo kailangang gumanti, ang sabi ko. Hindi naman ako gaganti, Daddy. Pero gusto ko lang malaman kung sino talaga si Mami. Kinagabihan, nag-decide kaming sundan si Lisa pareho. Tahimik kaming sumusunod. Hanggang sa makita naming muli siyang pumasok sa parehong lugar. Ngayon, kitang-kita namin. Magkahawak kamay silang pumasok sa kotse ng lalaki. Si Mika, napaluha. Ganito pala, Daddy. Ganito pala pag niloloko ka ng taong pinakamamahal mo. Hawak ko ang balikat niya. Nanginginig ako sa galit at takot. Anak, huwag kang magpadala sa galit. Ayokong lumalato. Pero sa loob ko, may halong puot at guilt. Puot sa ginagawa ng asawa ko. At guilt sa kasalanang pinili kong itago. Pagkatapos naming masaksihan ni Mika ang pagtataksil ni Lisa, tahimik lang kaming umuwi. Walang nagsalita, pero pareho kaming sugatan. Kinabukasan, parang wala lang. Si Lisa, nagluto pa siya ng paboritong sinigang ni Mika. Ngumingiti, pero kita kong pilit. Ang aga niyong nagising, sabi niya. Ngumiti lang ako. Oo, may kailangan akong ayusin. Habang kumakain kami, napatingin si Mika sa kanya. Mami, masaya ka pa ba sa amin? Tanong ni Mika. Napakunot ang noo ni Lisa. Anong tanong yan, anak? Wala lang. Parang malayo ka na sa amin ni Daddy. Napayuko si Lisa. Hindi yan totoo, mahina niyang sabi. Pero ramdam naming pareho ni Mika. May bigat sa pagitan naming tatlo. Paglabas ni Lisa, nagsalita si Mika. Daddy, gusto kong bumawi sa iyo. Ayokong malungkot ka. Ang sambit ni Mika. Hindi mo kailangang bumawi. Anak, ang kailangan natin ay maghilom. Ngumiti siya. Sabay alok ng kape. Habang nagkakape kami, tumingin siya sa akin. May lungkot at init na pareho kong nabasa. Pero bago pa ako makapagsalita, siya na umiwas. Gusto ko lang maramdaman ulit yung may nagmamahal sa bahay na to, sabi niya. At sa unang pagkakataon, niyakap ko siya bilang ama. Mahigpit, tapat. Walang ibang kahulugan kundi pagkomfort. At doon, pareho kaming napaluha. Anak, magtulungan tayo. Hindi tayo dapat wasakin ng lihim ni mami mo, ang sabi ko sa kanya. Kinagabihan, nag-usap kami ni Lisa. Arman, may gusto akong sabihin sa iyo, ang sabi niya. Tahimik akong nakinig. Yung lalaking nakita mo, oo, siya yung nakarelasyon ko noon habang wala ka. Tumulo ang luha niya. Pero tapos na yun, wala na. Natakot ako noong bumalik ka kasi baka malaman mo. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko siya. Ramdam ko ang bigat sa dibdib. Liza, sana, sinabi mo, mas madaling patawarin ang totoo kaysa sa lihim. Tumawa lang siya. Umiiyak. Mahal pa rin kita, Arman. Pero hindi ko alam kung kaya mo pa akong mahalin sa kabila ng nagawa ko. Dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya. Ang pagmamahal
Lisa, hindi nawawala agad. Pero kailangan natin ng oras para sa akin, para kay Mika, para sa atin. Sa labas ng bahay, nakatanaw si Mika sa bintana. Nakita niyang nagkausap kami ni Lisa. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Siguro dahil kahit masakit, may pag-asang babalik ang katahimikan. Lumapit siya sa akin pagkatapos. Daddy, salamat sa pagtitimpi. Hindi ko alam kung kaya kong maging ganun katatag. Ngumiti ako. Alam mo anak, minsan ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, minsan masakit. Pero kung totoo, natutong magpatawad. At doon, sa gitna ng mga sugat at pag-amin, unti-unti kaming muling naghilom bilang pamilya. Walang ulan, walang brownout, walang sigawan. Tanging katahimikan at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Matapos mabunyag ang lahat ng lihim, tahimik ng bahay namin ngayon. Wala nang sigawan. Wala nang pagdududa. May mga sugat pa rin pero nagsisimula ng maghilo. Si Lisa, nagbitiw sa trabaho at nagsimulang magtayo ng maliit na negosyo sa bahay. Araw-araw, nagsisikap siyang ipakita na totoo ang paghingi niya ng tawad. Ginagawa niya ang mga simpleng bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Inihanda ang baon ko, nagluluto ng paborito kong adobo, at higit sa lahat, marunong ng makinig. Si Mika naman, mas naging responsable. Tinapos niyang pag-aaral. At minsan, kapag tinitingnan ko siya, nakikita kong mas matatag na babae na. Marunong magpigil. Marunong magmahal sa tamang paraan. Madalas kaming mag-usap sa terrace. Tungkol sa mga pangarap, hindi na sa mga pagkakamali ng nakaraan. Isang gabi, habang naglalagay ako ng mga bulaklak sa paso, lumapit si Lisa. Tahimik lang siya, may ngiti sa labi. Pero may bakas pa rin ng takot sa mga mata. Arman, salamat ha. Kasi binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mahina niyang sabi. Tiningnan ko siya. Ang pagmamahal, Lisa, hindi nasusukat sa pagkakamali. Nasusukat yan kung paano mo pipiliing bumangon pagkatapos ng lahat. Lumapit siya. Dahan-dahan. At sa unang pagkakataon, matapos ng matagal, nagyakapan kami. Hindi dahil sa init ng katawan, kundi dahil sa pagnanais na magsimula ulit. Sa gilid namin, si Mika, nakatanaw lang. Ang saya kong makita kayong ganito, sabi niya. Nilapitan ko siya at niyak. Salamat, anak. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka hindi kami umabot ng ganito. At doon ko napagtanto. Ang pagkakanulo, gaano man kasakit, pwedeng maging daan para matutunan ng isang pamilya kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal, pag-amin at pagpapatawad. Dito ko na po winawakasan ang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Arman.